Hey guys! What's up? I'm Abby and for today's video, gagawa ako ng review about this new Maybelline White Super Fresh Liquid to Powder Foundation. So this is 349 pesos. I bought it at Landmark Department Store. Kiniklaim niya na maglalast daw ito ng 12 hours, then matte finish of a powder. Hindi mo na kailangan lagyan ng powder. Flawless coverage daw. Tapos, ang shade na nakuha ko ay number B4, Sand Beige. It has SPF 50 PA+++. Then, nakaka-whiten daw ito. May UV protection and lasting freshness. So, available to in 4 shades, Natural, Nude, and Honey. Na-curious ako dito dahil nga, hindi mo na daw kailangan iset ng powder. Tapos, powder finish siya. So, first time ko makakagamit ng ganitong klase ng foundation na liquid to powder. Kasi kadalasan cream to powder yung nagamit ko. This has 25 ml of product. Ayan. And super liquidy. Then, pag in-shake mo siya, parang siyang yung liquid eraser. Ayun, meron kami maririnig na parang ball sa loob. Tapos, actually, yung nakita ko yung tester nito, akala ko, ginaganon siya. So, ngayon, kailangan mo pala siyang i-twist yung cap. Yan. I-twist mo siya. So, ngayon, i-apply ko na siya sa aking bare face. Wala ako nilagay na kahit ano maliban sa kilay, eyeshadows, then moisturizer. Wala akong primer na nilagay. And, as you can see, I have a lot of redness. Yan, pimple marks dito sa noo ko and dito. And dito, mga marks. So, ngayon, ito pala, ang consistency niya is super liquidy. Ayan. Gamit yung fingers ko, I will apply it. So, super thin talaga. As in, ayun yung napapansin ko. And, ang bilis siya mag-set. So, ang coverage niya ay light to medium coverage. Hindi ko makita yung pagka-flawless finish. Siguro, kailangan damihan pa yung layer nito para makita mo yung cover talaga niya. Parang medyo mahapdi siya para sa face ko. Wala akong maamoy na scent. Pero parang mahapdi. Baka sensitive lang yung skin ko ngayon. So, this is what the foundation looks like on the half of my face. And, yeah. Medyo na-cover naman niya yung redness, pero not totally. And, ano ba to? Mahalo yung pawis. And, meron ako nakikitang shine. So, hindi siya ganun ka-matte finish. At, yun. Kailangan pang i-cover yung mga pimple marks ko dito. Hindi siya na totally cover. So, antayin ko muna siya ulit mag-set. Then, maglalagay ako ng panibagong layer dito sa side ng face ko. Na-cover naman niya yung mga pimple marks ko dito and yung mga pimple marks dito sa noo ko, as you can see. Pero, yun nga, hindi siya matte finish. Medyo satin finish siya. Pero check natin mamaya. So, on the other side of my face, gagamit ako ng stippling brush para ilagay yung product. Tignan natin kung may difference.
far, napansin ko, nung gumamit ako ng brush, mas mabilis siya na-cover yung mga red spots ko dito. Yung mga pimple marks ko, ang bilis siya na-cover. And, yeah. I think, pag nagawa ng brush, isang layer lang dito. Hindi ko na kailangan pang lagyan ng another layer. So, which is a good thing. Para lang magpantay sila, lalagyan ko pa ng isa. And yeah. Medyo nagkikake na siya sa akin, oh. Yung sa side na to, medyo nagkikake siya. Baka yun yung nagiging powder. So far, ang finish niya, medyo malagkit. Compare kapag meron siyang powder. So, ina-expect ko dapat, since liquid to powder to, syempre dapat mawawala yung pagkamalagkit niya. Sabi nila powder finish, so ina-expect ko hanggang mamaya ganito siya. And, tignan natin kung aabot siya ng 12-hour freshness. Kung makakaya niya yun. Dahil lalabas ako ngayon, punta ako sa MOA, and marami akong gagawing activity for today. And i-update ko kayo, syempre. So, yeah. Ang time now is 10:48. Okay? So, I will be back to update you again mamaya. Hi guys! 4 hours na yung nakalipas since my last update. And, base sa foundation, hindi siya malagkit. And, so far so good. Nandiyan pa rin naman siya. And, hindi naman ano tawag dito? Hindi naman lumalabas yung mga tigyawat ko sa face. Kaya, okay pa naman siya. Hey guys! I am back with the final update. And, ang oras ngayon ay 10:30 na. And, so far, I have been wearing this foundation for almost 12 hours. And, as you can see, super oily ng face ko. Buong araw akong wala sa bahay. Pero, ang napansin ko, ngayon lang ako nag-oil. Umabot siya siguro mga up to 10 hours bago nag-oil ng bonggang-bongga yung face ko. Andito pa rin naman yung foundation, pero medyo nabawasan na siya kasi lumalabas na yung pagkapula ng mga tigyawat ko. And yeah, ito sobrang oil na siya. Yung napansin ko pala na hindi ko nasabi sa inyo kanina, dun sa previous update ko, meron akong mga parang, lumalabas yung mga dry patches ko dito. And hindi siya magandang tignan. So, isa-isahin natin yung kinlaim ng foundation na ito sa buong araw. Okay, so, ang napansin ko, hindi naman ako nag-set ng powder, pero tumagal pa rin siya. So, I think pwede na yung 12 hours na kiniklaim niya. Fair and matte. Hindi siya matte finish, medyo may pagka-satin finish siya. Overall, kapag may pagka super oily kayo na face, I definitely will recommend na mag-set kayo ng powder or mag-blot kayo siguro mga midday pa lang. Kasi yung sa akin, oily yung face ko pero sa T-zone area lang, the rest dry na. Medyo ganyan yung naging result. So, I can say na kapag super bongga ang pag-oil ng face nyo, kailangan nyo talagang i-blot siya ng bonggang-bongga. And iset yan ng powder. Yung unang beses na in-apply ko yung foundation, medyo mahapdi siya sa face ko. I don't know kung dahil ba ito sa pagiging sensitive ng skin ko or dahil mismo sa foundation. I don't know. Pero, ayun. Hindi ko rin pala nasabi kanina na lightweight siya. Para kang wala lang din suot once na nag-set na siya sa face mo. So, I hope na nakatulong yung review ko sa inyo about this foundation. And I hope to see you again on my next video. Bye guys!